Khelbin. Khelbin. Cruz. As in, Founder din po. Isa pa na I'm one of the founder. So, sir, can you tell us more about the innovative business solutions? When did it started and what's the goal of the Actually, before kasi, nag-work ako sa isang audit firm. I'm a CPA by profession and meron din ako master's degree in business ad. So, before kasi, parang sa audit kasi medyo parang I find it boring na parang wala kaming impact masyado since yung mga in-audit kasi namin before is yung mga top corporations, no? So parang nung meron nga kaming Innovative Business Academy na school, no, located in Ortigas rin. Nakita namin talaga yung pain points ng mga SME. So parang we want to help them. Paano sila pupunta doon sa into larger dun sa large corporation, paano sila magiging large corporation, kasi yun yung parang mahirap yung bridging ng, kasi di ba yung mga top corporations structured sila meron silang kanya-kanyang departments, yung finance team nila basta sobrang structured, and then ito na yung mga SME since nga nag-pandemic, di ba, maraming mga online sellers na talaga namang lumaki talaga yung business nila, 9 digits per month ang kita, di ba, nakikita nga natin sila sa mga content nila, di ba, na 9 digits talaga yung mga kinikita nila and 7 digits per day, no? Pero hindi sila nagkaroon ng mga proper corporate structure. Pag hindi ka kasi nagkaroon ng ganun, ng proper system sa company mo, it's either mananakawan ka or worse, magsara yung business mo kasi hindi ka naka-adapt kung paano ito ginagawa ng malalaking corporation. So what do you usually do? More on accounting? Yes. Usually, we do internal controls talaga. Para we set up yung kung paano ba pagagandahin yung mga process, paano yung maglalagay ng mga checkpoints sa mga process. For example, di ba, kunyari magre-renew ka ng lisensya, makikita mo, di ba, iba yung nagbibigay sa iyo ng assessment, iba yung saan ka magbabayad, iba yung mag-claim nung lisensya, parang ganun. That's how business works. Dapat separate talaga yung may mga duties na bawal mong pagsama-samahin. And then, nakakalungkot kasi sa pagdating sa mga SMNTs, no, yung mga small medium enterprises natin is may mga processes sila na isang tao lang yung nag-handle, which is dapat hindi. Kasi doon nagkakaroon ng fraud talaga. Hindi man tayo nagbibintang, pero malaki yung risk kapag gano'n. Malaki rin yung risk ng maling recording, like so on. So basically, ano ba talaga yung nature ng solution nyo? Parang we do talaga, develop yung mga processes ng mga SMEs. Tailor-made for that specific SMEs. Yes, tailor-made kung paano. Usually, gagawin namin, intindihin muna namin yung business nila through walkthrough. Mag-i-interview kami sa mga top, yung mga heads nila per department, or kung wala man, isa-set up namin kung yung department nila kung paano siya nag-work sa mga malalaking corporation. Kung ano yung industry standard per process. Meron siya na nakakalam siya lang, pero currently, may mga companies na have your portfolio. Yes, actually marami na rin. Actually, nandito yung mga iba sa mga clients namin. Around 10 plus na sila. Yes. Yes, onboarded client namin sila. So, yun, ina-help namin sila para mas streamline talaga yung mga processes nila. And syempre, for example, yun, manufacturing. Alam mo naman natin na marami diyang wastage, spoilage, yung mga gano'n. Kailangan talaga maiwasan natin yun sa mga ganong industry. Mga green belt project. Yes, yung mga gano'n. Inaayos namin talaga yung nila, yung mga processes nila. Sino pa, aside from sino ba yung kaya sa'yo you can mention? Meron kasi kaming NDA sa kanila. Pero si Ana naman, okay lang hindi mention. Parang pumayag naman siya kasi andyan siya. Oo, meron mga NDA sa... How long does it usually take? I mean, from onboarding all the way to developing your... Usually, we do it 6 months talaga to 1 year. So hanggang sa kung paano nila i-audit, parang yung mag-start kami, for example, sa interview, ayun yung phase 1 namin, yung walkthrough, understanding the business, the processes, and then yung phase 2 namin is doon kami magde-develop ng mga processes nila, and syempre kung titignan namin kung yung all process nila, kung ano ba, aligned ba sa industry standard, doon namin siya ginagawa, phase 2. So parang yung phase 1 is around 1 month, phase 2 is around 2 months, and then yung phase 3 ayun na yung implementation na, and audit. So tinututuruan din namin sila, syempre, pag wala na kami, gagawa rin kami ng audit design, na yung audit plan na iiwan namin doon sa mga company, sa mga tao nila sa companies para alam nila paano i-audit yung mga ginawa namin.
So hindi namin sila lang iiwan basta-basta sa ere. Are you also using You're in for you're in for a long haul kasi Yes. 6 months to 1 year. Yeah, 6 months to 1 year talaga siya. Relationship with your client. Yes, correct. Then after that, meron yung iba kasi nagpapa-value na rin sila sa amin ng company. So we do also valuation ng company. Are you also using AI in your product of AI, artificial Yes, intelligence? syempre naman. Napapanahon ng AI ngayon. Kapag ang business mo hindi ka gumagamit ng AI like ChatGPT or sa mga graphics natin, lahat actually ngayon meron na talagang tulong ng AI. No? So tinuturuan din namin sila noon kung paano nila ma-incorporate yung AI sa mga processes and businesses. Can you share some kahit konting success story? Actually, yung mga companies namin, isa sa yung medyo kilala is yung Zion Philippines. Isa sa company. Yes, yung massage chair yun. Massage Yeah, our brand ambassador si Hart and si Catherine Bernardo and dati si Smolao din. Yun yung mga What did you do sa company? How did you help them? Actually, yun ay own namin yung company na yun. Kami ni wife, yung founder din nun, yung Zion Philippines. So yun, parang nakita kasi namin na kung na-experience namin kung paano i-develop yung mga process and gusto namin na kung kaya namin, dapat matulungan din namin yung mga businessman kung paano namin siya nagawa. Question, you've worked with a lot of clients. What do you see are the common, or at least the common pain points ng mga mga SMEs when they're trying to scale up their business? Actually, surprisingly, yung finance talaga. Wala silang finance department, wala silang maayos na accounting department. Yun talaga usually yung nangyayari. Parang yung recording process nila hindi maayos. So yung data, hindi nila nagagamit. Para sa mga decision making factors, no? Hindi siya nagagamit. Like, for example, yung client, saan ba ito galing? Anong platform ba ito? Usually, wala silang na mga data na magagamit mo sana kapag magde-decide ka. Usually talaga. So, nakafocus kayong industry or lahat ng business? Lahat po. So, kaya we have many consultants then from different industries. Meron tayong engineer, meron tayong doktor, meron tayong mga accountants. So, pinagsama-sama talaga namin yung mga pinakamagagaling. Pero yung current na